buntag natong tanan. Atong ipadayon ning disobedience, ikawalo na ni nato nga series sa disobedience. So kung makita nato nga naa gihapoy kanang bisag slight na lang nga disobedience, maurag yun na gikinahanglan sa yawa mga igsoon nga destroy ka. Ang iya nang gipangita, just 0.1% of disobedience enough na nga iya kang taralon mga igsoon. Gamay lang nga gintang, musikit na siya. Ingon ana kabagag naong ang yawa. Nakasabot ha? So ingon ana ta dapat mag-careful sa atong kinabuhi. Let's all stand, magampo ta mga igsoon. Our gracious Heavenly Father, we thank you Lord for this morning. I pray that you will bless us, dear God, sa panalangin nga imong gi-prepare for us today. And give us wisdom. Allow us, Lord, to understand and receive the blessing out of your message. And please use me, empower me once again, Lord, to deliver your message according to your will. Thank you, dear God, for the Holy Spirit that will be the one to speak to us through me this morning. And Lord, once again, all the glory nga imong hatag kanamo sa kadaugan, among ibalik kanimo today. In Jesus' name, amen. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Danger of Defying Divine Direction. Ang Ginoo kanunay mag-guide nato. Gitagaan jud taniya og manual, gitagaan taniya og Biblia mga igsoon, mao ni gitawag nato manual sa atong kinabuhi. So kung dili nimo basahon ang manual mga igsoon, dili ni sama sa usa ka makina nga wala nay progress nga mahitabo, kun dili padung ra siya maguba. Ang kaning kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato, buhi ni naay progress ani. So it means wala nagpabilin diha sa usa ka paggiya, kun dili hantod buhi ka naay giya ang Ginoo nga wala pa nimo nadunggi karon, madunggan nimo later on. Dili sama sa usa ka butang mga kaigsunan nga ang manual pwede ra sa usa ka gamay nga papel. Ikahuman nimo basa sa manual, nakasabot na ka, ilabay na nimo dayon. Ang uban gani, sige nagpalit og cellphone, tanawa kanang mag-review. Papers, ipanglabay ra nila. Ngano man, we don't need this. Pero sa pirmero pang paghimo sa cellphone, hala ang manual mga igsuon basahon jud unsa man ni ngana kay bag-o ba. Pero sa dihang nakuha na yusto na ang mga tao, mubasa pa ba? Palit kag bagong TV, mubasa ba kas manual? Wa na oy, diretso na pak, pilit dias bungbong, pagkahuman asang remote. Oh. On. Mayo na kayo ta. Pero dili sa kinabuhi mga igsoon. Bisan eksperyensyado na ka, kay naa na ka sa gitason nga pangidaron mga kaigsunan, but there are still surprises in life. Ang usa ka tawo dugay na nimo siyang nakaila, pero inigabot sa panahon, nagbinag-o. Di gyud nimo mahurot og ila ang usa ka tawo mga igsoon. Because as long as we live, naagi progress ang atong kinabuhi. Naagi mga something new, and the Bible knows all of it. Mao nang gikinahanglan nato ang pulong sa Ginoo to guide us para ang atong pagkinabuhi aning kalibutan na mga igsoon makalipay sa Ginoo. And that is our mission. That is our responsibility, that this life that God allowed us to use makahimaya ngadto niya. Ug angayan ba siya himayaon? Natural kay siya gyud naghimo nato. Natural gyud nga himayaon nato siya kay siya gyud ang tag-iya nato. Di ba, moadto ka sa usa ka lugar niya, nakita ka na ang tag-iya, tagdon. Siyempre, tagdon yun na nimo, niya imo yun ang abi-abihon. O niya, ang Ginoo, isnaban lagi sa Kristohano, no? So ato ning bantayan atong kaugalingon mga kaigsunan. The word defying is very important word for this morning. It means openly resisting or challenging authority, rules, or expectations. It carries a bold
rebellious tone. Not just ignoring something, but actively standing against it. So kung nakita nimo imong kaugalingon nga you are always against authority, bisag asa ka, kung against ka sa authority diha sa imong balay, bisag asa pa kamo adto, against jud ka sa mga authorities. Everything starts at home. Inig abot nimo sa church, agoy samot. Mao nang ang training naagyon magsugod sa balay. Sugod sa pagkagamay sa usa ka bata, pag nakita nato nga naa may disobedient spirit ning bataa, pandayon gyud na nato as early as we could, mga igsoon. Nga naman, kay kung ato na silang pasagdan or ato na silang uyon-uyonan, meaning atong gisiminto, ato pang gihimong puthaw ang iyang pagka-disobedient, willful nga pagkabata, inikadako anak mga igsoon, perti ng lisura anak usbon. Perti ng lisura usbon yun. Parehara na sa usa ka kahoy nga, dapat ang kahoy paduong man tulid, pero nitakilid ba? Ning takilid. What to na nimo nga mudako ng kahoy, di na gyud na siya mutulid. Pero kung imo na siyang giyahan, hinay-hinay, tukuran, may chance pala siya nga mo-straight na siyang barog. Mausa na sa tao mga igsoon. Di ba? Kay delikado kayo kung ang imong kinabuhi, mga kaigsunan, imo nang gidefy ang divine direction sa Ginoo. Kay mo guide ra ba gyud siya. So pasabot, unsa may pasabot pastor nga nakita na nato nga I am defying the divine direction. O tara, you are openly resisting or challenging the authority. Bisag unsay isulti diri, dili nimo tumanon. Kay usa sa hiyas para sa kalampusan, obedient spirit. Pag dili ka obedient, gahi kayo ang kalampusan mo abot. Pirmi ka mapuspusan mga igsoon kay wa gyud kadaugan anang disobedient spirit. So, para dili nimo ma-defy ang guidance sa Ginoo, ayaw i-challenge, ayaw resist. Sa dihang gitudluan ka, God knows everything. And His word is reliable. Kasaligan, buhing pulong, mubarug, naibaruganan, mga kaigsunan. Mao na nakanindot. Unya, ang nakapait aning defying, mga kaigsunan, dili lang kay kanang normal siya, according na sa meaning, it is not just normal disobedience. Kundili, naagid siya, it carries, tanawa, it carries a bold rebellious tone. Not just ignoring something, but actively standing against it. Rebelde na gyud na mga kaisunan. So 3 things in this message. Number 1, the spurning of the sovereign. The spurning of the sovereign. The word spurning means rejecting something with disdain or contempt. It's not just a casual refusal. It carries the sense of turning away something valuable or noble with a proud and stubborn attitude. Maogyod na'y gibuhat sa mga Kristohanon sa pulong sa Ginoo. Unsa guysa sa Biblia sa imong kinabuhi? Unsay sa Ginoo sa mga Kristohanon? Nganong ato man siyang isnaban? Nganong dili man nato siya paminahon? Nganong ato mang i-reject ang iyang pulong? When you are alone, unsa may imong paminahon? Is it the Word of God? Naa ba kay kusang loob nga maminaw sa pulong sa Ginoo? Naa ba kay kusang loob nga moabli sa imong Bible o imo basahon ang pulong sa Ginoo? Naa ba kay willingness? Or makabasa lang ka tungod kay naa ka sa simbahan? Makabasa lang ka tungod kay gikasab-an ka? Makabasa lang ka tungod kay naay ni sulti nimo? Kaya gipangita sa Ginoo mga kaigsunan, katong nangita niya. Are you seeking for God? Because if not, you are seeking for a problem. Ang problema, may imong gipangita.
So, disobedience begins, tanawa, asa nagsugod? With a deliberate dismissal of God's call and counsel. Diha nagsugod ang disobedience. Di ba? Nabilang yan, ingon ang Bible, ayaw na kuha na. Okay. Samok manggod sa imong dunggan. Lain manggod paminahon. O ngano kang lain? Nga mao man ni atong kinabuhi. Mao man ni ang guide sa nga gihatag sa Ginoo nato. In Proverbs chapter 1, mga igsoon, ablihan yung Bible, diha ta magpabilin sa Proverbs chapter 1. In Proverbs chapter 1, 24 to 25, tanawa sa imong Bible, mga kaigsunan, the Bible says, because I have called, and ye what? Refused. I have stretched out my hand, and no man regarded. Taliman ka na nga, ang Ginoo na mismo mo nihatag sa iyang kamot, pero Diyo'y nagpakabana. Siya na'y nag-offer. Pero walay nagpakabana, mga igsoon. In verse number 25, English Bible, but ye have set at naught all my counsel, and would none of my reproof. Wa gyud nimo gi panumbaling ang mga mensahe nga gihatag sa Ginoo nimo. Counsel na nga gihatag sa Dios nimo, mga igsoon. Ang problema, wala nimo gipakabanaan tungod kay naa naman ang imong disobedience, ni cover naman sa imong kasing-kasing, and you will become rebellious against the authority which is God. Di na gyud nimo siya i-accept. And that is why ang resulta na sa atong kinabuhi, irritable, negative, unya sa pa kanang pirmi lang ta kakitag sayop, we can never appreciate good things. So pag naa ka sa usa ka grupo, problema ka. Dili ka asset. Kundili, you are a problem. Imbis mutabang kag asnat sa kapunungan, mutabang kag asnat sa grupo, ang imong buhaton birahon nimo going down. And whether you like it or not, you cannot resist sa pagbuhat ana. Kay una sa tanan, imo namang gialaw ang disobedience to take control. And who is the author of disobedience? The prince of the power of the air, according sa Bible. Nga maoy nagdumala sa mga bata o mga tao nga mga disobedient. We allow the devil to take control of our heart, of our mind. So we are grieving the Holy Spirit in our life, mga igsoon. So mo na ang nahitabo na ay spurning sa Dios. Ato siyang gipasakitan. Ato siyang gi-reject. Ato siyang kuanjod kana bitong naungay sa pag-refuse. Na may pag-refuse nga kanang sige, kuha na, sige, ako, tanawon lang na to. Pero balibad naman na, indirect. Pero kani mga kaigsunan, spurning, naungay gyud. Imo jung gibundak ang no! Di ba? Imo pag yung pakapinan, I don't trust you. I don't like you. I hate you. Bagaan na tugnaong sa ginawa na Una sa tanan, nakalimot ta sa gihimo na to. Ikaduha, mga kaigsunan, gigubat ta sa yawa, iyatang giayo. Ug sa diyang naayo na ta, nakalimot ta mga igsoon, muratag mga Israelites, nga giluwas sa Ginoo, gikan dito sa pagsilot sa mga Egyptians, gigamit mga igsoon, gipakaon lagi, pero perting grabihas kinabuhi. Sa diyang giluwas sa Ginoo, nakalimot sila sa kanindot sa Ginoo, ang ilang ginahuna ang pagkaon. Usay dili ta kasabot mga kaisunan, dili ta kasabot sa dagan sa kinabuhi that God will sometimes He will allow us to undergo trials para igabot sa panalangin pagkaninduta.
Tanaw ra gud ha. Kuhaig idea mga igsoon. Nganong didto mangid sila gipaagi sa Ginoo sa naay daghang mga giants na kaliwat ni anak mga igsoon. Nga mga dagkong tao nga dili nila close. Kaaway nila. Dili nila friend. Ningon ang Ginoo ari mo agi. Straight lang na kanaan na didto. Nganong gipaagi man sila diha? Para ma-appreciate nila taman sa ginhawa mga kaigsunan, igabot nila sa kanaan, ngano man dili lalim ilang giagian. Pwede man ito parang tangon, yun, hawan kayo, highway. Inyong gian, highway. Diretso ala na, wag yun, liko-liko, diretso na, kanaan na. Di ba ka nang muadto kag usa ka, mag-excursion mo, magsuroy-suroy, the more difficult ang daan, the more nimo kuan bitaw i-feel ang lugar nga pag-abot nimo sa tumoy, wow. Unsa dayon una buhaton nimo? Picture. Picture dayon pagkanindot ta sa lugar. Sige kayo nindot god tungod sa kalisod sa agyagian nimo. Kung kanang Osmeña Peak, unsa may naa dito? Bato nga tungtungan nimo. Unsa koy naay beauty mga kaigsunan, bukid makita nimo bisag asa na bukid pareha ra itsura. Gabot nimo dito. Wala success para nila ngano man dili lalim ang giagian. Daghang mga tao gusto nila sayon. Mo na pagkaabot na dito sa unahan, sayon na sad nila ibiyaan, sayon na nila gubon. Because you did not put any sacrifices. Kaya ba mo anong sakit kayo para sa Ginoo nga ato siyang i-disregard? Because grabe ang iyang sakripisyo para makuha ta niyag balik gikan sa kamot sa yawa mga igsoon. Sakit magalis kasing-kasing ni Moses nga ang mga tao wala bito ni heartily gyud nga ni sunod gyud nagsige sila bagutbot. Ningon man gani ang Ginoo kang Moses atud kanusa man na magbagutbot na mga tawhana against me. Karon si Kristo lagoy ninaog. Si Kristo na ninaog, siya na'y nagsakripisyo, siya na'y naghatag sa iyang kinabuhi. Unya pagkahuman ang resulta di nato siya tagdon. Kagrabe sa iyang sakripisyo. Mo nadako siya kalipay mga igsoon kung makita niya nga nay usa ka kalag nga ni duol ug ni dawat. Kay dili lalim ang iyang gibuhat. So dili nato isalikway mga kaigsunan. Dili nato tugutan nga nay disobedience nga magpuyo sa atong kinabuhi. Do you agree? Number 2, the storm of suffering. The storm of suffering. Ignoring wisdom invites overwhelming fear, ruin, and emotional torment. Gamay nga problema, murag dako na kayo. Kanang dili lang katagdon, mura nagkalbaryo. Grabe na kinabuhi ng ana. Di lang ka ma-appreciate. Wa, naguba na imong adlaw. Grabe, sakripisyo. Wadyo kit ikabihay. May mga membro ingon ana, mga igsoon. Sultihan mo, para di ka masakitan, do it for God. Kay di yun na masipyat, makita yun kaniya mga kaigsunan, ug madunggan yun niya ang unod sa imo kasing-kasing nga naghimaya sa Dios samtang imong gibuhat ang pagpangalagad. Never do it for a person. Do it for God. Kay bisang unsa ka kakapoy, ang kalipay nimo intact. Malipayon ka mga kaigsunan nga nagbuhat, gikapoy ka, satisfied ka. Pero kanang gibuhat nimo sa tao niya, wa jud ka gi-appreciate. Mga igsoon ka maliso pay bukos kawayan, di na jud ko mausab. Nawargon. Ngano man nga ni give up man ka? Ngano ni surrender man ka? Because you are doing it for the person who did not recognize your sacrifices. And you know what? If you're going to do it for God, He will never forget. And He will never miss
what you did. Tan-aon gyud kaniya, bugtian gyud kaniya mga kaigsunan. Pero kung atong ignore mismo ang Ginoo, ang wisdom na gud mo'y nang-invite. Ang wisdom na gud mo'y gusto mo kuyog nimo. Di ba? Proverbs chapter 1, 26 to 30. 26 to 30. Ingon sa Bible, I also will laugh at your calamity. Mo na mahitabo. I will mock when your fear cometh. Imong gisalikway ang wisdom? Imong gisalikway ang guide sa Ginoo? Imong gisalikway ang pulong sa Dios? Sa dihang mubugat ang imong kinabuhi, sa dihang mamroblema ka. Ingon ang Ginoo, I will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Di ba? Kasakit na mga kaigsunan nga, nasakitan ka, napakong ka niya, pagkuman, nangatawa mga tao. Wag yun ingon, sakit. Klaro sakit, pero tigon mong singgita. Pero, karon labi na karon usok kayong social media, mas daghang pang mo video, kaysa mo tabang ni mo. Uy, content ni. No. Mas daghan ang mo video, kaysa kanang mo tabang yun. Kaya di makakatabang kung magunit kag cellphone. So, mupili dyan ka. Mag-content ka o mutabang ka. Kung kamoy makakita, na tabangunon sa may inyong buhaton. Oh. Kung Kristohanon ka, mutabang ka. Mga kaigsunan. Pero, mo na gina, basig ang atong gitabangan ba? Mo ni ang gibuhat sa Ginoo, I will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. So that is why we believers, we need to listen to the still small voice of the Holy Spirit. Kay dili tanang Kristohanon, tabangonon. Kay naay mga Kristohanon, gipitol sa Ginoo. Nakasabot na? Mao na usay mingon ang mga membro simbahan, grabe si Pastor way kasing-kasing. Ngano man naminaw ramang kus balang espiritu. Kinsay tabangan. Kinsay dili patabangan sa Ginoo, dili nato tabangan. Ana ra siya kasimpol. Ngano magbutbuot man ta. Nga dili man kitay tag-iya sa atong kinabuhi. Dili pod kitay nakahibaw unsa gyud tinuod mga kaigsunan, kinauyokang bahin kasing-kasing sa tao, only God can see it. Kita di gyud ang ato ra makita ang surface. Pero what nakahibaw sa reason behind it. So that is why we need to be constant in asking the Lord, give me peace. When there is no peace, don't do it. Parang kasabot ha? When there is no peace, don't do it. Kay ang yawa, di gyud kakupyag peace mga kaigsunan. Wala siya murag isama-sama sa kalinaw ba? Wa gyud kay gubot gyud na iyang utok pirmi. Mangita gyud na siya buruka pirmi. No, kay love naaman siya last. Di ba? Kanang blessing naman siya, bribery mga igsoon, tagaan kaniya kwarta bas dako pa. Para sa imong pananaw, maka-appreciate gyud nimo. Pero wa ka kaybaw gipalit na di ay ka. Pero kaning kalinaw di siya kasabot ana eh. Di siya kasabot kay ang iya gubot gyud na iya. Di ba? Gubat gyud na iya. Buruka gyud na iya. Mao na kinaiya siyawan ang mga igsoon nga tuki-tukion gyud na bisag ginagmay nga mga bingkil ba. Di ato gyud nang istoryahan kay di pag gini mahusay gyud ni atong maglagot man jud ko jud nganong di man nimo mapildi na imong kalagot oy. Iyahay man tagpildi sa atong sa atong giant. Ayog pildiha mga kaigsunan ang giant sa imong kaaway. Nakasabot ta? Kay kung iyahay tagpildi, oy namay nagkuan diri, namay nagalburuto diri nga leon sa ako ang kasing-kasing. O imo lang atimanon, o ilong dia, patya na. Oh, so yung atubang nimo wala na nag-alburuto. Unsa may mahitabo sa storya? Lindot na. Pero muguwat man ka nga mubagyo sa ka mga kaigsunan. Oh, yung nagka-rooping ko, audit ko. Wala na, nagsugat ang duha, patay. Unsa may itsura sa palibot. Di ba man mahitabo sa banag asawa? Puro sila bagyo. Oh. Pagdag ko na sa mga anak, linog.
Gubot kayo panimalay. Storms of suffering moabot sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi mismo. Mga kaigsunan, di ta ka likay kay mao muduaw man sa atong kinabuhi. In 27, tanawa, when your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, then, verse 28, shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Nga naman, nangita na ka karon tungod kay nagsuffer na ka. Pero sa panahon nga wa pa ka nagsuffer, wa jud ka nangita sa Ginoo. Huwag na kasagaran sa mga Kristohanon, kung kano sa medyo piot na kayo, Lord. Di ba? Tabangi ko, Lord. Pero sa dihang wala pa, okay pa kayo ang lawas, okay pa kayo ang panahon, okay pa kayo ang kinabuhi. There is no God. Di maminaw sa council sa Ginoo. Walay lugar ang pastor sa iyang kinabuhi. Pero sa dihang medyo lisod na, manawag na sa Ginoo. Magsikrito pa, kay mauwa man. Lord, alam, mura kag, Lord, makigundo ko nimo, di ko mabuhi, hantod di nimo ko panalanginan. Saka Jacob ka? Ha? Pwede nimo kopyahon si Jacob? Lisod kayo. Naatay daghang chances gihatag sa Ginoo nato mga igsoon. Every month, how many messages gihatag sa Ginoo nimo? Every week na kay upat. Enough to guide you. Enough to boost your personal devotion. Enough to push you to share the gospel to the lost. Enough to revive you kung imog yung paminawon o imong tumanon. Why Kristohanon nga magluya sa simbahan? Mga igsoon. Kay gidesign yun na sa Ginoo nga kaning panahon na itudlo, kani itudlo ni. Wala gyud contradiction kaning mensahe sa Ginoo diri. Puros gyud ni mapuslanon mga kaigsunan ug sumala sa gisugo sa Ginoo ang iyang paggiya sa iyang mensahe mao gyud iyang gihatag nato suma sa iyang gisugo ug sa gidirekta sa Ginoo asa tapadong. Ug unsay gibuhat nato. Gimatch na sa Ginoo mga kaigsunan. Pero kung dili ka maminaw, amo na di ka kasabot naunsa naman ni among simbahan oy. Unsa nganong naunsa man? Wa ka kapangutanag naunsa ka. Nganong di ka kasabot? Nganong di ka kakita sa vision? Nganong di ka kakita sa reason why we do things here? It is God's guidance. Nga kung imo na gyud ibutang ang imong kamot diha sa plow, makakita jud ka mga kaigsunan sa field pagkanindutan na ruhon. Kung anong plow man ang giingon sa Ginoo, wa man gidiretso sa seed. Kaya daruhonon palagi ang field. Daghan pa kaayong bato. Pasabot ang daghang bato, daghang kalisod. Hindi diri sa pikas po, daghan pa kaayong tunok. Meaning, ang concern sa mga tao, puro sa earthly treasure. And God has a message for both of those kind of people. Asa niya gihatag? Nato. Daruhon na to. Masayon daruhon ng mga pobre. Kung ikaw, di ka pobre. Di ba? Pero kung ikaw pobre ka, makadaro ba ka itong mga dato? Sa tunok pa lang mga kaigsunan, sangit na ka. Kaya gana ni mo dito, wow, kanindot sa ilang balay. Wow, mo to yung mga tunok niya, dito mo to yung mga kuan niya, cares of this world. Igadton, hala, kagrabe sa ilang sofa. Uy, hala, na sila'y piano. Hala, dato, anong tawana. Wa na, nalipat na ka ang Ebanghelyo, oy. Mahadlok na kami yun, makasasala ka, sir. Munang dato kay ka. Tingdi sura.
Muna na yun ang Ginoo, lisod sa usa ka dato nga makasaka sa gingarian sa Dios. Ngano man, because they have all the treasures on earth, nagtuo sila, mauna na, nga gipanalanginan sila sa Ginoo. Oh, how can you win those kind of people? Listen, so you need to make some strategy. So bring something nga ikatapat nimo nila. Kung sabay dadon mo dito. Dati kaliro dito. Tanawa, di mo mawawan na, di ka afford. Di, wakapalit di ka mag-uol. Di, nakaila siya, di siya gyud dato. Di ba, dili ka mauwawan ba? That's why we need to have tools. Para ka makadakop og tuna, lahi ang strategy, di ka maganaana na dito pasol, mga kaigsuunan, tuna ka na. May tagwan ra na. Tuna guna. Kalangwan, madara nagsagwan. Nanaw na mo sa sagwan ba? O, wow. Ato padung sa kanang imuhang pukot. Tuna kadagko anak mga kaigsunan. Ang uban pareha pala katas-an imong pabarugon ng isda. Nya kung dako na nang iyahang panglangoy-langoy niya mga igsoon, pertin magkusgana ana. Mumito na ang pagdakop sa tuna igsoon, ginukdanay na. Nya usa ka tuna, perting daghana magtinabangay og dakop sa usa ka tuna. Oh. Muna dili lalim mga igsoon. Lain-lain ang klase sa pagdakop sa isda. Lain-lain sa ang klase sa pagtanom sa mga kanang ipananom. Kung mananom kag munggos, lahi po lang klase mananom kag mangga. Kung sa kananom kag mangga, mura mag-iimong munggos imong gitanong, gitapad man nimo tanan. Kung sa nitabo sa imong mangga, murag munggos. Managlahi na siya strategy. So mo man gihimo sa Ginoo nga referrals nato, planting ug fishing. So we need to learn mga kaigsunan. You talk to the fisherman. Ayon sa tong fisherman nga manudsod ra ba? Di man na fisherman. Manudsuray na, manudsuray. Kinagadadaan sila murag bangka-bangka gamay ba nga di masakyan. Oh, kay mo to ilang sudlan sa ilang sinudsod taon. Mo po to imong pangutanon, unsa may prinsipyo gud na pangisda? wala kay prinsipyo makuha diha. Adto pangutana atong moadto sa laod. Mga igsoon, lain-lain og prinsipyo ang pagdakop sa isda. Mao na lain-lain prinsipyo ang pagdakop sa tawo. Para matamnan nimo sa pulong sa Ginoo. Dili tanan sama mga igsoon. And that is why we need the wisdom of God. We need the guidance of the Lord. Imong gi-reject. Unsa may imong gi-invite sa imong kinabuhi? Storms of life. Gubot sa kinabuhi mga kaigsunan. 29. Unsa may reason ngano nga nangita ka sa Ginoo, di nakakakita. 29. For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Gi-reject nimo ang pulong sa Ginoo. Di ba? Gipakita gyud nimo naungay mga kaigsunan, tanaw gyud ang Ginoo nato. Nya pagkahuman wa gyud naminaw. Karon mismo nakakita ang Ginoo sa inyong kasing-kasing. Unsa ang imong pagdawat sa mensahe? So siya may decider, siya may judge nato. So unsa may nakita niya? Aning higayuna, aning mga tawhana, verse 30. They would none of my counsel. They despise all my reproof. Kung di ba nagpaminaw na itong mensahe, kaunsilan tas Ginoo para madasig tagbalik, badlongon tas Ginoo, kaya nangasayop ta, uy, wa man gipanumbaling. Kita ka ng imong kasama niya, anak kayo. Kaya sumay-sumayon pa ka? Mga mga dagway na ito sa Ginoo, ulit na maminaw.
Pero lahi atong dagway diri kung kitay mo tan-aw ba ana-ana atong dagway diri. Pero ang tan-aw sa Ginoo ana na. Baliktad. Ang nakita na to, no interest. Wala interest ba? Nya mangitag panalangin. Huwag ay interest, panalangin pa. Wala dividend. So, pagtubo, anak, huwag ni interest, panalangin pa na. Pag nai-interest, nai-panalangin. So, kato na mga interested, nai mga interest, more na pagtubo sa ilang ginabuhi. No. Sa gusto ninyo, storm, o sundan ni ilang gibuhat, mga igsoon. Sigurado jud ko, nag-storm sa imong kinabuhi. The danger of defying divine direction. Number 3, the separation from safety. All of us want safety. Sa diya mulakaw ka sa iyong pangayoon, Lord, mulakaw na ko, tagai kog disgrasya. Tagai kog road rage. Tagai ko ron, Lord, og kanang mga maldito nga mukuan diha, muali na ko ron. Panablahay ko ron. Kuyawa ni mo. Wag gyud mga ingon ana nga klase nga tao mga kaigsunan. Di ba? Nga moampo ka ba ingon ana imo mga request sa Ginoo. Bisan gani kanang mga kanang mga tao nga kanang tuwa dito sa sabungan, magampo magani na magadawog ilang manok. Kanang mupusta masyaw mga igsoon moampo magani Lord mga ipagnumero sa Ginoo Lord. I-reflect ko kung auto Lord ang numero. Ikaw maginakaybaw unsay mo gawas. Tanawa ra sa Ginoo iya pa papilon sa iyahang pagkasugarol mga igsoon. Di ba? Gawa sa lang kanang manginumay, di ba gyud na sila magampo. Tuo mo? Ngaway manginumay nga magampo. Pagkalisura pod oy nana diha ang tanduway tanan diha nana ayos kumpleto na. Tebsa magampo sa ta. Kita na mong nag-inom, nagampo sa. Huwag yung mag-ampo before mag-inom mga kaigsunan. Kaon gani, di mo kayo mo ampo usahay. Kaon na diretso. Di ba? Gana, nakalimot. So, mag-ampo, kay paslak naman mo. Na ay separation from safety. Pag disobedient ka, dangerous na. Disobedience leads to isolation from divine protection, leaving one to reap the bitter harvest of rebellion. Pait nga anihunon sa pagka-rebelde, mga igsoon. Pag rebelde ka, pait yun na imong maani. 31 to 33. Ano sa English Bible? Therefore, shall they eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. Di man gina magpatambag, hala, manginabuhi na siya dito, wa gay giyas Ginoo, wala gay kanang counsel gikan sa iyang pastor, diretso ra na iyang kinabuhi. Permi sa gunto mga igsoon. Nihago na taman sa ginhawa, wa gay abot. Ngano man, walay divine guidance, walay divine protection. Imo man gi-isolate ang imong kaugalingon, na-remove to siya tanan. Unsa may imo nakuha? Pait nga kinabuhi. O pangutana na mga Kristohanon nga mga gahigo. Kumusta kinabuhi, Brad? Ha? Miyo ba na siya wonderful, amazing. Ha? Miyo ba na ana? O ba ana puros pait? Pait kay Brad eh. Kinabuhi ron kung tingisura. Oh, that is the result of disobedience, rebellion. Naagi problema mo abot. So, kita mismo maoy nagtugot sa atong kaugalingon nga malahi ta gikan sa blessing unda to sa safety nga gi-prepare sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo na sa verse 31, klaro kay gingon sa Bible, therefore shall they eat of the fruit of their own way. Mura ba halak kauna ng resulta sa imong desisyon. O sa may pasabot ana, ayaw panamay. Ala, kilawa na, kauna na, ayaw nag-ikuan. Tanaw ra guna, daghan ka ayaw na yun. Mingon, tabangi mi, unya, sa dihang, wa pa na niabot problema. Na, nagpagiya.
Wala man sad. Mabitaw na daghan kayo mga early pregnancy. Wa man gina sila nananghid taon oy. Nga nanago na sila sa gangit-ngit. May tato nananghid na sila sa barangay captain ba? Kap, manago, may dili ka pa. Kung unsa magani resulta, tabangi mi ha? O tanaw siya may tabo, nagkalisod na, dagas gobyerno. No? Palista sa kuan, ayuda, kabangunon. Nabiyay kuan, nabiyay special treatment kanang mga ingonana. Bisan sa simbahan, ministry man na. Naman na sa Bible. Pero dili pasabot mga kaigsunan, dagamutabang na, dagamutabang, mga ayong tuyuit. Namagay madisgrasya mga kaigsunan, mailad. Diba? Namagay mga tao nga humok ilong, napoy gahig ilong. Kanang mga gahig ilong mo na, kanang maabot sila, malaon na sila, wagay resulta, pitinadaghan na galinya, puros no. Diba? Ang mga tao, naagid iya taog perspective sa kinabuhi. Pero kung atong isubay gud sa perspective sa Ginoo, uy siguradong panalangin gud unta eh. Pero ang problema magud, na magud tay atong way. So tungod sa kanang managlahi ang atong perspective sa kinabuhi, panlantaw ba? Lain-lain atong panlantaw. So lain-lain ang dagan sa atong utok. Wala nag-abot ta sa kalugar nga dili nato gialaw ang Ginoo nga may modumala nato gubot simbahan mga igsoon. Lisod kay hiusahon ang mga tao. So mo na, mga katawhan sa Dios, naningkamot panginabuhi sa ilang kaugalingon, filled with their own devices, nagi-resulta bati. Tanawa sa 32, for the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Mao man gigukod sa mga Kristohanon nga filled with their own devices. Gigukod nila ang gigukod sa mga unbeliever. Gusto nila maangkon ang kinabuhi nga mo'y naangkon sa mga unbeliever. Nakasabot na mga igsoon. Uni ang reason niyo, sama sa ilang reason. Wag sayop mga igsoon nga mangandoy ka nga mualsa imong kinabuhi para makatabang ka sa mga gipatabangan sa Ginoo. Naman lagi kuan ang Ginoo gitudlo na to. And He don't want us to be poor. He want us to be rich. And that is why God wanted you to learn the reason why. He wanted you to know the reason nga man nga imo man angayan man na unta naana nimo ngano to amalan nila didto. Pero kung ang imong reason nganong mosabay kanila tungod kay grabe na dato sila mosabay ta ani. Amo pud to imong tumong. Unsa may mahitabo sa ila na dato sila. Unsa nahitabo nimo? Dira imo ang 32. For the turning away of the simple shall slay them. So, pasabot na lang simple. It refers to two kind of people, unbelieving or immature. Immature, mga kaigsunan. So, meaning, gi-turn away nimo ang guidance sa Ginoo, kay immature ka. Only those immature people do not listen to the instruction of their parents. Immaturity na. Only immature Christians do not listen to the guidance of their pastor. That is a sign of immaturity. Ngano mananghid ng pastor? Ngano mananghid man ta di man na musugot? Sakto masag ka. Kay kung gusto jud ka magtuman sa imong gusto, ngano mananghid pa magkakibaw magka di musugot sa pastor? Ano ta naminaw mo? Ano ikaw ulitaw ka. Nga kuan na jud kay ka baka gugma na magid pastor oy. Ya dili gani ka kapliti sa imong kaugalingon kung bulakaw ka. Dili gani ka kapalit sa imong mga painanglan hastang sabon mangayo pa ka. No, toothpaste nakishare ka. Ya mangita nung kang problema. Diba, nakasabot mo mga igsoon? Tay proseso na. Na siya due process. Na siya saktong agianan. Ngano mo laktod magka. Di ba? Mo nagigayran ka diri sa simbahan, pero ang imong kasing-kasing mao may matuman. Di man ang hid pamantanga di man tatugtan kay mao man tas prinsipyo ng pastor. O sa dihang na kuanan. Nahitabo na ang dili angay mahitabo.
Di na napakita, mauo man. Mo na ninahitabo, for the turning away of the simple shall slay them. Makita pa ba ka kung naslay na? O diya pa, ang ilang gigukod-gukod nga prosperity, mga igsoon, di ba ni blessing ilang gigukod? Prosperity na sa kalibutan. And the prosperity of fools. Prosperity of fools. Prosperity sa kalibutan. Dili na mag-prepare si Ginoo para sa mga Kristohanon. O sa may epektuan na sa mga Kristohanon. Ingon sa Bible, shall destroy them. Ano kasabot mo sa Biblia? Kung ano yung gigukod, blessing ang para sa ato. Dili ang prosperity sa kalibutan, mga igsoon. Ayaw gukda na. Arito si Ginoo, mo ligyan na paminaw sa wisdom. Let wisdom be with you. Let wisdom guide you. Ayaw buot-buot diha. Verse 33, tanawa, kung imo lang yun yung sundon, but whoso hearkeneth unto me, ha? Ingon ni wisdom, shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. Sultihan ta mo mga igsoon, dili garantisado nga sa dihang mo sunod ka sa wisdom, sa dihang magbasa kag Bible, sundo nimo ang Bible, tumano nimo ang Bible, wala kay problema. Naa. Pero sa gi-promise sa Bible, silent ra ka from fear of evil. You will be quiet. Dili ka magmurabag ka ng problema, sabak kay kistanan. Silent na ka, mura kag may problema ba? Pero grabe na kagipasan. Mo na epekto sa wisdom. Bisan pagdaghang kang problema, blessing gyapon ka. Pero tanawa, gamay kasikas kinabuhi kalisod hala bang sulti social media sabak kay ka. You are not silent. Okay, wisdom. Ngano ang social media mosulbad sa imong problema? Di ba? Yung magbutang kayo ka nga Gcash. Kunting tulong. Noon sa ang Ginoo dili ka supply. Una sa tanan susihon nimo mga igsoon, Lord, saan ako nagkamali? Bakit ngayon ako'y sawi? Mangutana kas Ginoo, asa man ko Lord, nasipyat, I want to learn, I want to know. Para ako mapangayuag pasaylo, ang akong usbon. Dili kay ino nimo ang Ginoo, Lord, asa man ko sayop nga maayo man kong tao. Bilainan sumpay nimo eh. Di man day kamo angkon. Mao na nga imbis ang gi-prepare si Ginoo is a good life, safe sa kinabuhi. Tuwa na kas bagyo. So pilion na to, kung sa may gusto na to sa kinabuhi, kalinaw o bagyo. Ha? Kasabot na kung sa may gusto nimo i-apply sa imong kinabuhi, obedience o disobedience. And that is the danger, mga kaigsonan, of defying divine direction. Do not defy. That is rebellious. Naungay sa pag-reject sa instruction sa Ginoo. I hope nga naatin na learn this morning. I hope nga ato ning hinumduman mga igsoon nga wag gyud nindot ikadalit ang pagka masinupakon. Are you following? So kung unsa may istorya sa Ginoo nato, because one message has different direction. Sa matag kasing-kasing sa mga tao, managlahi tao na ako'y nakuha nga lesson. I know na kamo na apoy ko'y nakuha nga lesson. So whatever lesson ato nakuha sa mensahe mga igsoon, dapat lang pasalamatan nato ang Ginoo. Kung naa man jud kay nadawatan, kung wala okay lang, anala ka diha, ayaw luhod diri kay ang Ginoo makadungog ra gihapon nga niluhod ra ka wa kay gistorya. Nakasabot? So kung wa jud kay nadawatan, relax ka lang, no? Ang kanay nga mensahe, tingali dinhi para imo. Pero kung tinuod jud ka nga naay gistorya ang Ginoo nimo, pasalamati siya diri sa atubangan. All right? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message that you have given to us this morning. Salamat, Lord, sa pagpahimatngon nimo unsa ka dangerous ang pagkamasinupakon. And please help your people, dear God, to realize nga naa na sila sa borderline
sa pag-disobey nimo. And maybe some of them, oh God, this morning, naanagyod sila sa side sa disobedience. So please help them to go back to obedience. Help them, oh God, to experience safety sa ilang kinabuhi again. And I pray, dear God, that you will let the Holy Spirit remind them sa ilang situation kanon. And I pray that heartily, nga manganhi sila sa imong atubangan, Lord, and to pray heartily to you and to admit any mistakes that they've done, oh God, and they will ask forgiveness, and please forgive them, oh God, this morning. And Lord, this is for your glory. In Jesus' name, amen and amen. This is now your moment